dumalaw siya sa ating programa, ang kanyang kwento ay agad na umantig sa aking puso. Isang anak na magsasaka at labandera ay nangarap na ihaon ang kanyang pamilya sa kahirapan. Ang aral ng kanyang mga magulang ay ginto na nagpatibay sa kanyang pagkatao. Sa pamamagitan ng walang sawang sipag at matibay na determinasyon at tiwala, samahan niyo akong kilalaning pangmuli si Mayor Alex Magpantay. Mayor, on a personal note, sino ba si Alex Magpantay nung binata pa siya? Paano niyo po napasagot ang asawa niyo ngayon? Kayo po ba yung tipo ng lalaki na pilyo or misteryoso? Kung bakit ninyo nakuha ang magabi sa oo ni Ma'am Elizabeth? Yung aking time na ako'y nagbibinata, sa tingin ko malayong-malayo sa ngayon. Oh yeah. Pero sa stage namin nakasabayan ko, I am 50 plus. Pero kawawa pa rin ako kasi takot ako maldigaw, wala akong maipagmalaki. Kasi ang nakikita lang nila, yung masipag ka. Okay. Pero takot ako dahil Takot kayo sa babae or what? takot akong ipakilala ko yung sarili ko dahil wala pa akong may pagmamalaki. Oh, yun. Nagsimula lang yung panliligaw ko na may pagmamalaki ako. Oh. Kasama yung sipag at saka may natapos ako, naiadya ko yung sarili ko para makatapos. Okay. Pangatlo, yung parang ito na yung alas ko na hindi pwede na akong sumabay kasi kaya nasabay nakatapos na ako. May trabaho. Pangalawa, parang sarili ko, pag ikaw nakuha ko at naging dumating sa may pamilya, hindi ako mapapahiya sa iyo para buhayin ka at gawin ko yung maayos na pamilya para sa bubuhay natin pamilya. Kumbaga, sinigurado nyo muna yung sarili nyo bago nyo kunin yung matamis ng oo na ni Ma'am Elizabeth that time. Noong time na yan, hindi naman ako nakakapaliligaw. Nung nag-aaral ako, nung nagtatrabaho, natingin lang sa babae, humahanga, pero hindi ko ma-express na gusto kita. Kasi natatakot ako. Kasi unang-una, baka pag tinanong ako, anong may pagmamalaki mo sa buhay mo, hindi ko pwedeng kasipagan lang. Dahil pag tinanong ako kasipagan lang, anong bunga? Masipag lang, wala namang pruweba. Bago ka makitang aminin mo sa sarili mo na nagsipag ka. Pero may product. Halimbawa, may pagmamalaki mo, nakatulong ka na sa magulang mo. Doon ako nagsimula, noon dahil nga mahirap ang pamilya namin. Sinabayan ko yung pagtulong sa magulang. Kaya hindi rin ako makapokus noon sa panliligaw o pagpapakilala ng sarili ko sa isang dalaga dahil yung magulang ko nga hindi ko pa matulungan. Pero nung the same time, nung nakilala ko na, may nakilala na ako na pwede ko na ipagmalaki na ako yung nakatulong sa aking magulang na i-uplift na namin. Hindi lang ako, pati yung mga kapatid ko. Kasi ako hindi naman pwedeng buhatin ko lang yung sarili ko. Dapat ang bubuhatin ko yung kasama ko sa pamilya ng aking ama't ina. Na baka naman masabi na ako ngayon maigi, yung kapatid ko naman, kawawa naman, pilyo. Sinigurado ko rin na, hindi naman lahat, pero mas marami sa magkakapatid namin na yung sarili ko, paniniwalaan ako na ganito kami kasi maganda yung turo ng magulang ko, paniniwalaan dahil sa magandang turo at sipag, minabot yung kami magkakapatid, hindi lang ako. Kaya nung nakuha ko yon, naramdaman ko, ay nanligaw na ako. Ayan. Pwede ko nang i-ano yung sarili ko. Ayan. I-presenta ang sarili mo. Presenta ang sarili mo na may pagmamalaki ko. Ang aking ina ay grade 6, ang aking may grade 4, pero ngayon sila ganito. Dahil sa pagsisikap namin, yung kanilang tulong, na kami binigyan ng tulong para mabuhay, tinulungan naman namin sila para may tas. Eto na, hindi naman mataas, pero yung estado ng buhay, hindi na kami kawawa katulad nung kami maliliit pa. Right. Okay. Who is Alex Magpantay today? For the last 10 years, since you decided to become a mayor, what have you discovered about yourself? Ayan, sabi ko nga, natututo pala. Hindi mo makukuha lahat ang gusto mo, kundi mo tuturuan mo sarili mo. Hindi mo mararating ang gusto mo kung hindi ka may kasamang dasal, pagpaparaya at pag-intindi sa bawat nakakasama. Kasi kung titinan mo sarili mo lang, yun ang gusto mo, hindi mo titinan nasa labas, hindi mangyayari. Inuna kong inintindi para sa sarili ko, ang umintindi sa sitwasyon. Ngayon, may pagmamalaki ko na sabi nga nila, wag magbabago. Ako sabi ko, dahil ang taong mataas ay pag bumaba ay binabagsak ng Panginoon. Sabi ko, paano ako ibabagsak? Nasa mababa pa rin ako. Never ako inamin ko sa sarili ko o sinabi ko, pinakaramdaman ko sa sarili ko
na ako'y mataas. Mataas lang ang sarili ko dahil yung masasabi ko na mahirap maging mayor. Oo. Ayun ang itinaas ko, nakuha ko. Pero yung nature, work, at saka yung pakikipagkapwa, lalo na sa mga kahit saan man, hindi nagbago. Okay. Yan, parang ang itinaas ko na sa sarili ko, mataas ako dahil narating ko yung pagmi-mayor. Imagine, sa isang bayan, isa lang ang mayor. Yeah. Yun lang ang sarili ko, pero yung para impress ko yung sarili ko, itaas ko para ipagyabang. Okay. No. Alright. At wag mag-alala yung nagsasabi na ang isang tao, wag magpakataas dahil ibinababa. Ako yung makakapagsabi, never ako naging mataas sa akin una sa posisyon. Okay. At sa akin narating. Okay, so descriptively, you can tell yourself that Alex Magpantay today is still the humble one. Di ba? Humble servant of God. Ako'y hindi magsabi ng humble, Oo. pero mahirap yung salitang humble, pero may papakita ko. Sa kilos at gawa at pakiramdam ko, ayun yun. Alright. Kasi mahirap lagi sabing humble, baka mamaya pagdating nakita, hindi ko kilala yung mga napalibot, may kasama akong kaibigan, hindi nawawala yung yabangan, tapos may makarinig na hindi ko kilala siya, kilala ako, hindi humble. Okay. Pero sa nakakakilala talaga, hindi mo kailangan sabing humble, ipinapakita at Alright. ipinararamdam. Okay. So, Mayor, isa pa rin sa tumatak sa akin during our interview, yung pagiging tatay mo at inuna mo yung housekeeping ng inyong munisipyo. How do you get to the bottom of the things? Talaga bang, paano yung pagtitipon-tipon nyo? Paano mo pinakikisamahan ng mga staff and constituents ninyo? Ayun, unang-una, ipinakita ko muna yung aking kababaan. Alright. Yes. Yun nga, parang bagong pamilya ko noong una. Imagine, this is my 4 years in service. 4 years and 3 days. 4 years and 3 days. Yes, tandang-tanda ko. Kaya ako sinasabi, iba na yung pakikitungo nila. Yung unang ginawa ko, pinaramdam ko. Alam ko naman, pagpasok mo, parang hindi ka kasama sa sirkulo. Pero ipinilit ko yung sarili ko sa pamamagitan ng pagpapakita. Inuna ko yung sarili ko para ibabasa kanila. Okay. Bilang ama, sabi ko nga sa kanila kanina, tayo yung isang mahalagang pagtitipo na ganito, wala tayong pag-uusapan dito, kundi pag nandun na tayo, saka lang tayo mag-uusap. Unlike na department head meeting, kaharap mo sila, meron tayong agenda. So maraming bagay ang ginawa kong ganon, at ang inuna ko talaga, yung empleyado ng munisipyo na mas mababa para iangat yung estado nila sa pamamagitan ng pagmamahal sa kanila. Sabi ko, Very good. sino magmamahal sa inyo? Kayo ay nagmamahal sa taong bayan, dahil tayo nagtatrabaho. Pero dito unang magmamahal sa inyo yung ama. Very good. Gusto ko yung kay taga-Cuenca. Tapos nakakatulong tayo, ang tinulungan natin, mas mahaba ang narating sa inyo. Samantalang kayo dito, ang limit lang yung pagtulong na ibibigay namin sa pamamagitan ng aking kapangyarihan. Unang-una yung security of tenure nila. Dapat ma-in place ko sa kanila. Yes. Kasi parang hindi na sila aalis dito. Nilagay na sa sarili nila being an employee. Na ano man mangyari, naramdaman ko sa mga empleyado, parang hindi sila aalis dito. Pero ang ramdam ko sa kanila, hindi kayo aalis dito. Anong dapat gawin ng isang ama? Bigyan kayo ng seguridad. Dahil sabi ko nga, sa tatagal kayo rito, wala kayo may pagmamalaki. Sabi ko, unlike mayor, magandang aming security tenure. Yeah. Dahil after 15, kung tatagal kami sa serbisyo ng 15, meron kami. Yeah. Pero iba naman level yung paghihirap. Yeah. Kasi may gastos, Yes, of course, may of course. pakikipagkapwa. Pero yung nandudong ka, sabi ko sa kanila, ikaw nagtatrabaho, ito yung focus mo. So, dapat may secure ko muna na may pagmamalaki mo na isang ama na ako'y nagsiservisyo sa aking mga kababayan sa pamamagitan ng aking pinanumpuan tungkulin na dapat may pakita ko rin sa kanila na kayo ay bago gumanap, kay secure din dito sa ating munisipyo. Ang hirap naman ng tutulong ka, pero yung seguridad mo sa sarili mo, may blame sa iyo bilang ama. Yung kakayanan mo, pero ano yung kakayanan mo na ibibigay mo? Pero yung isang tunay kang empleyado, let's say regular, may plantilla position ka, hindi mo na ibigay, parang ang sakit. Okay. Parang ang dami mo araw-araw na ginagawa, pero parang wala kang mararating dahil hindi ibinigay ng isang ama o ng isang bahay
yung iyong seguridad na ikaw ay talagang Yeah. membro ng pamilya. Very good. Very Sabi ko good. sa kanila, parang ganito yan eh. Yung nandito, may bahay, may kwarto-kwarto tayo. Mhm. Pero yung mga napunta rito walang plantilla position, parang squatter. Huwag magagalit yung squatter Aha. sa salita. Mm-mm. Parang wala kang masasabing bahay na Yeah. part. Nakituloy ka lang. Pero iba yung nakituloy ka, nagseservisyo ka, na ikaw mismo ay parte dahil ikaw ay yung pagtanda mo o yung pagseservisyo may inaasahan ka. Correct. Walang ibang tutulong sa iyo kundi yung sarili mo. Yeah. Bilang ama, paano makakatulong ang sarili mo kung doon sa iyong bahay na pinagtatrabahuan na tumutulong para sa mamamayan? Eh, hindi mo may secure ang nakatirang anak mo sa loob ng pamahalaan. Yun ang una ko pinaramdam sa kanila. Yeah. Hindi ko tinignan ang politika. Hindi ko tinignan ang uri ng pagkatao. Mhm. At alam ko naman ako'y may tiwala na nandoon ka. Kaya ka nandoon. Alam mo kayang tumugon sa trabaho. At saka ako, honestly, may mas magaling sa akin doon. Mhm. Nagkataon lang. By position, ako mayor. Mhm. Pero yung security tenure niya, hindi may bigay ng bahay. Oh. Di ba nakakalungkot? Parang Yeah. naging kabalang ako, kaya ako nakuha. Alright. Pero yung anak mo magaling, pero parang anak mo dumating doon, tinuring mong anak, pero hindi mo nabigyan, siya palang pinakamagaling. Siya pala yung breadwinner. Okay. Pamilya niya, pamilya rito. Oh, yeah. Bakit? Yung naitutulong na yung bag niya. Yeah. Wala siyang kinabukasan. Mhm. Kaya lahat, yun lang naman tayo eh. Yung hindi lang trabaho, yung after ng ating trabaho, retirement, masaya ka naman. Yung pawis na pinagpawisan mo, eh dapat eh makita mo naman ngayon na pag retire mo, hindi malaki, pero secure ka. Ay. Yun ang una kong ginawa. Very good. Now, let's talk about the business side of Cuenca, Batangas. How do you build good rapport with the investors? Ayan, kanina, Mhm. narinig mo siguro. Mhm. Sabi ko, ang paggogobyerno parang negosyo. Yeah. Kasi saan ba tayo kukuha ng gagastusin? Yeah. Saan ba tayo kukuha ng para maging malinis? Yeah. Saan ba tayo kukuha para kay kumilos? Mhm. Saan ba tayo kukuha para may maibili tayo ng ballpen? Mhm. Para isulat natin? Mhm. Saan tayo kukuha para may maibili tayong isang kwaderno o isang record book? Siyempre dapat may kita. Sabi ko sa akin at my own, ang paggugobyerno ay parang isang negosyo. Correct. Pero ang isang negosyo, dapat ang paggugobyerno hindi nininegosyo ng isang politiko. All right. Kasi strict ka, transparent ka, Mhm. natural, legally, magbabayad ka. Magbayad kayo. Mhm. Pag kayo nagbayad, hindi pa man kayo nagbabayad, gumagawa na kami ng serbisyong maganda. As of now, sabi ko, Yeah, that's it. pinakamahirap Yeah. yung wala kang pangarap, kundi good governance lang. Yeah. Dapat ikaw may ngipin, may Very pangil. good. Una, Very sa good. taxation. Yeah. Pangalawa, implementation of ordinances. Yeah. Dapat ang tao, bago namin nakuha ito, bakit hindi? Hindi po ako nagyayabang, hindi ako nagmamalaki. Lugmok na lugmok kami. Hindi ko sinisisi Yung mga past yung government. mga past government. Oo. Naramdaman ko lugmok. Awa ng Diyos, hindi pa kami tayo. Mhm. Pero kami tumatayo. Very good. Kami pwedeng lumakad, magpapahinga pag napapagod. Very good. Ang governance namin, masasabi namin na ang nagturo at ang nagpatibay sa akin na akin sinasabi ay what I have experienced during office hour. Many times na may pupunta sa opisina at baka yung isa nakakapanood nito, pupunta lang sa opisina para pasalamatan ako. Sabi ko naman pag pinasalamatan ako, no, hindi lang po ako, buong local government po ito. Very Bilang ama lang. Ako lang po ang tumatanggap na inyong pasasalamat. Ang appreciation niya po, iba down ko sa Yeah. mga kasama ko. Yun Yeah. po yung isa nagpapatibay na naramdaman ko na sabi nga nila, minsan 15 years na wala rito, i-Englishin pa ako doon sa opisina. Tapos sasabihin nga, I've been Yeah. in America or Canada for 15 years, pero hindi ako umuwi. Pag uwi ko, nagulat ako. Eh, Yeah. ano po ang purpose nyo? Magpapasalamat ako Yeah. sa ginagawa mo sa Cuenca. Very good. Ako'y naririto ngayon, picturean mo ako. Ipakikita ko sa kapatid ko sa Amerika at sa Canada na ako'y Nice. nagpunta rito. Na yung pinaabot nila sa akin na picturean ko raw sila at magsasabi raw sana sila na pag uwi daw nila, sana din makapicture din si Mayor at makausap sa loob ng opisina. Oh, nice. Kanina sinabi ko yun. Oh, nice. Yun yung fruit of labor, fruit of Yeah. good governance, Yeah. fruit of all Yeah. nating ginagawa, hindi ang mayor. Yeah, very good. Yung bahay na malinis, Yes. maliwalas, Very good. nadating. Pag sinabing malinis,
hindi naman typical na malinis. Yeah. Kundi yung transparent yung isa. Yeah. At saka yung good governance Very na good. Mm-mm. umiikot. Mayroon tayong tinatawag na participatory Yeah. na gagawa natin. Yeah. Hindi lang ang mayor, kundi lahat. Ang Yeah. mayor may participatory sa empleyado. Ang empleyado, the whole, may participatory sa bawat isa from legislative to executive. Natutuwa ako, I'm not on the mood of tawag doon, credit grabber. Okay, Hindi yeah. sa akin yun. Credit grabber. Ayoko nun. tama, tama. I hate that word, Yeah, credit yes. grabber. Yeah, Ang yeah. gusto ko, magtrabaho, mag-ayos. Correct. Ano, Mayor, maraming mga mamamayan natin ang hindi na nagtitiwala sa ating government, national government, I mean. Sinasabi nila na ang mga mayor ay little presidents, di ba, ng bawat bayan nila. Sa mga nangyayari ngayon na kaguluhan, left and right, meron po bang pressure sa inyo bilang isang mayor ng inyong bayan? And how do you keep yourself on fire palagi? Merong pressure. Mm-mm. Kasi yung inaasahan natin na sa national government, the worst, hindi natutuloy. Mm-mm. Natutuloy man is nadidelay. Yeah. Yun ang nakakaawa. So, dito naman, may source naman, may pwede namang another way. Mhm. Yung para sa lokal, ipast-track mo. Tama. Maliit man, ginagawa namin yan. Okay. Pangalawa, hindi ko na ganong iniisip Mhm. yun nangyayari. Ang tinitingnan ko, yung say ng tao. Mhm. Mhm. Na dapat pagdating naman dito sa lokal, ilayo ko yung pangyayaring naisip nila sa national. Oho, Kung tama. negative sa national, pagdating dito sa amin, pipilitin namin maging positive, Mhm. nakakausap, may Very ginagawa. Very Kasi good. sabi nga sa Senate magtrabaho na tayo, sabi sa Congress. Nakikita ko, pitapitaki yung kanilang upuan. Okay. Parang, meron din pangyayari. I'm not Mhm. thinking na dahil sa politika. Mhm. Kung yun na iniisip nila, maaaring tama sila. Mhm. Yung binibigyan ng laya, isang mambabatas Mhm. na may hinaeng, ayaw ko dito. Dapat dito, local, walang hinaeng. Mhm. Sabot namin makakaya hanggang doon lang. At ako'y nagpapaliwanag, ito lang po yung kaya namin dahil Ayan. ang national po ay medyo hindi naka-align sa amin Okay. dahil hindi ko kami sabi, naririnig at nakikita. Alright. Yes. Alright. Now, Mayor, everyone now seems very opinionated about everything, lalong-lalo na with the advent of social media. Yes. Gusto ko po malaman ng inyong point of view with regards to these three issues. First, ano po ang point of view nyo sa laging pag-aaway ng Senado? Pangalawa, yung massive corruption. At pangatlo, yung nararanasan ng ating mga kabataan under the bad influence of online gaming. At ano po ang maisisigurado ninyo na hindi ito lahat mangyayari dito sa inyong bayan? Ito, yun ang napakagandang tanong nangyayari. Merong political rivalry sa taas. Mhm. Ako, pare-parehas. Okay. May self-vested interest Alright. na kung gagawin dito sa bayan, hindi mangyayari. Very good. Yun ang una. Kasi may tama sila, may mali. Mhm. Pinakamahirap yung nagsasalita ka ng mali pero hindi mo maamin na ikaw ay mali. Mhm. Mhm. Sinasabi mong tama ka, paano mo na-prove na ikaw ay tama? Tama ka sa sinasabi mo, Mhm. point nung isa, pero may mali ka. Mhm. Doon sa point niya na ginawa mong tunay na mali, na hindi mo masabi sa kanya, ako ang gumawa niyan, mali. Mhm. Dapat may aminan. Tama. Mhm. Kasi pag walang aminan, dapat lahat accountable. Nagsasabi ang isang tao, wala na akong tinitingnan. Pag ang naging perception ng bawat Mhm. officer o elected man o even the government head, secretary, pag alam niya yung mali na itinama niya, pinakamahirap yung mali na dire-diretsong ginagawa. Yes, yes, yes. Tapos, yes. titingnan mo mali nung isa. Mhm. Paano ka makakapagtama? Correct. At paano kay gagalang na yung pinagsasabihan? Mhm. Na ikaw mismo ay tuloy-tuloy mong ginagawa yung mali. Yeah. Yun naman sinasabihan ng mali. Hindi naman umamin dahil may nakikita kang mali. Kaya sabi ko, self-vested interest of all. Mhm. Wala na akong tiningnan. Oho. Sana sabi ko nga, mag-stop na dun mag-amina na. Mhm. Hindi naman mangyayari. Yeah.
Kasi pag Tama. umamin, walang aamin ng lahat. Para maging maayos ang Pilipinas sa national. Umamin lahat, Mm-mm. pagsisihan ang lahat, managot ang lahat. Yes. Dapat, kung alam mong mali, ituro mo, itama. Pero mahirap legally. May pananagutan sa batas. Hindi naman takot gumawa masama, pero takot na mamakulong. Yeah. Takot na mag-suffer ng kahirapan. Yeah. Dahil ginawa nila yun dahil sa madaling paraan para masarap ang buhay. Yes. Doon naman pagdating sa, dito hindi mangyayari. Oo. Kasi po sinasabi ko very transparent, Mhm. lahat ng bagay na maaaring malaman ng tao, pwede. Minsan nga sa akin, na-overwhelm ako. Minsan yung isang project na alam kong inaayos pa, nasasabi ko Kasi ang aking point doon, pagkatapos nung masabi ko, ang inihiling ko, ipagdasal nyo na matuloy. Hindi ko Yes. sinabi para ipagmalaki. Ang point ko doon minsan, kaya ako sinasabi para marami tayong magdadasal. Ang lahat ay manggagaling sa Diyos. Amen. Yung sinasabi naman sa mga kabataan, Yeah. Oo. wala na tayong may pagmalaki. Oo. At may own dito sa amin. Mm-mm. Sa family ng munisipyo, LGU, huwag tayong gagaya sa kanila. Mm-mm. Mm-mm. Huwag tayong gagaya. Kung ano yung nakikita natin dito, huwag natin gagawin dito. Mm-mm. We stand para maging maayos tayo dito. Kung may nakikita tayo masama, huwag gawin. Kung may nakikita tayo maganda sa national government or even in other municipalities, pamarisan, higitan kung kinakailangan. Kung hindi man, pantayan. Pero nakita mong mali, huwag naman dito. Yeah. Kasi ang pakikitungo at pakikisama, sabi ko nga pag ang isang amay nagpakain, Tama. ang isang ama, pwede nakakapagtanong, may laman ba yung plato mo? Pero yung anak, minsan, hindi nakakapagsabi dahil may takot. Yes. May baka, hindi nila masabi. Dahil ayaw na kumain pala. Bakit Pero ang isang ama na nakita mo kumakain, aalukin mo. Minsan ang isang ama nakita mo maraming pagkain na ubusan isang, pwede mong hatian mo ito. Oo. Pero ang isang anak, isang kabataan o isang empleyado, Mhm. hindi makakapagsabi sa ama, ang dami mo dahil ako'y mayor. Mhm. Pero ako, sinabi ko sa kanila, hindi ko ipararamdam sa kanila. Yes. Oo. Ang una kong minahal dyan talaga ang maliliit na empleyado. Yes. Yes. Sa mga kabataan natin, wala na Unang-una sa magulang. Mhm. Ang hirap, may social media tayo. Mhm. Sana sa social media lahat nakikita maganda. Most of the time, most of the event, And mas contents. nagbabiral yung masama Correct. kaysa maganda. Oo. Paano natin, hindi naman natin pwede mabawalan. Mhm. Yung maganda, hindi pinapansin Mhm. Mhm. kasi boring. Yeah. Pero yung masama, kaya yung sinking mind ng kabataan, Mhm. eto na tayo. Mhm. Pwede rin pala mangyari sa akin, gagalingan ko na lang. Pag nakalusot ako, Yeah. big time ako. Yes. Yes, yun yung nangyayari na parang may comparison. Pagbubutihan ko yung masama kasi nahuli kayo at mga tanga kayo. Parang gano'n ng mga kabataan Yeah. Pero yung maganda, hindi nila na kita nyo, viral. Yes. Napakadalang na event. Yeah. Siguro sa 1 to 10, dalawang tig-limang maganda, tig-limang masama. Mas maraming follower, mas maraming comment itong Masama. maganda. Mas nag-viral. Pero yung Oo. dito, Oo. Yeah. yung mga naniniwala rito sa Yeah. maganda, Oo. yun yung may gusto maganda sa buhay. Yes. Ano pa yung mga goals nyo that you want to attain both personal and professional? Yung goals kasi, parang ito na, dire-diretso. Ang goals ko, hindi tumigil, generally. Why? Pag yung isang tao, o isang kwinkenyo, o isang simpleng mama may pumunta sa iyo at nagpasalamat, dahil sa ganda ng ginawa mo, pag uwi ko, pag alis nila, iniisip ko, ano pang dapat kong gawin para matuwa yung iba? Yeah. Iilan ang naka-appreciate, o na-appreciate man, pero hindi nagsasabi. Pero pagbalik, pag alis nila, yung goal, hindi titigil. Kasi parang mahirap magsabi ng goal dahil ang bayan, hindi naman magiging maunlad kung titigil ka. Okay. Yung goal, unang-una, siyempre, maging yung political will mo, may ipatupad mo. Pag naipatupad mo ang isang political will, nayaman ang bayan. Okay. Kasi hindi mahirap. Kasi kaya ako sinabi hindi mahirap. Sa aking governance, hindi lang yung yaman ang pinag-uusapan. Yaman na rin ng isang bayan na ang mamamayan ay sumusunod. Okay. Kasi sabi nga ng magulang wala man kaming yaman, may pagmamalaki ko, ang kabutihan.
Eh dito sa bayan ng Cuenca. Kaya it is a big pressure for me being a mayor na ikaw ay sinabihan na marami kang nagawa. Correct. Ang aking pressure doon, hindi ako titigil. Tama. Pagkakatalikod nila, iisip pa ako para matuwa naman pa yung iba pa. Very good. Yung iba hindi na-appreciate, natutuwa din ako. Oo. At least hindi nagsasalita. Pero sa sarili ko, may nagawa ako. Pinakamahirap yung hindi sila nagsasalita, wala naman akong nagawa. Pero sila, even there are a lot of people are silent. Pero aramdam ko na natutuwa. Pero iba yung dumapit sa iyo. Yeah. It is a pressure for me, pero hindi ako natatakot. Nagiging challenge sa akin. Ang sarap pakiramdam. Yes. Pero ang goal mo doon, hindi ako titigil. Very Kasi may natutuwa pa. Very good. Now, what is the next big step for Cuenca? Ayan, itatama ko rent. Kasi nagsimula kami, hindi ako nangarap ng big step eh. Okay. Mahirap kasi sabihin ko big step. Yeah. Basta sabi ko nung una, this is my 4 years. Natatandaan ko, 2022. Hindi ako nangarap ng, sabi ko nga uulitin ko, mapakagandang salita. Anong gagawin mo sa bayan ng Cuenca? Hindi ko alam. Bakit hindi ko alam? Ang unang-una kong tatapakan, hindi ko alam kung malambot o kumunoy eh. So, sabi ko, tulungan niyo ako. Correct. Good. Kapit balikat tayo, kapit bisig Very tayo. good, very Pag tungtong ko, pag malambot, may kumunoy, hindi ako mahulog kasi nandiyan kayo. Very good. Ang isang parte ng kasamang nagtatrabaho, dito lalo na especially, ito nga ipararamdam ko, hindi na ako magsasalita ngayon para sa aking mga empleyado o sa aking bahay pamahalaan na pamilya ko. Magsasalita na ako sa dahul Cuenqueño. Tama ng politika. Kung meron naman sa kayo iniisip, one day lang, sumama na kayo sa akap. Very good. Hindi tayo gagawa ng big step. Lalakad tayo. Hindi tayo magsasawa. Pag napagod, magpapahinga. One day at a Hindi time. ako na nangarap ng malaking steps. Big steps, no. Very good. Small step pa rin. Very good. Hindi yung humble lang. Yeah. Yun ang nakita ko. Yes. Mabilis, may bagsak. Yeah. Mabagal, bumagsak, hindi masakit kasi mabagal. Very good. Yes. Very well said. Now, Mayor, maiba naman tayo ngayon, Yes. okay? Maglaro naman tayo. Mabilis ang sagot, Mayor. Sa inyong opinyon, ano ang mas mahirap pakinggan? Ang reklamo ng mamamayan o reklamo ng inyong asawa? Ngayon, reklamo ng asawa ko. Sa asawa ko na ako ngayon. Okay. Kasi sa asawa ko, para lang alam, konti paliwanag, wala akong kakampi. Kasi pati ang mga anak ko sa kanila. Pero ako'y natutuwa. Okay. Ay may isa akong salita. Okay. Ipinahiram niyo ako na kahit hindi naman tayo. Alright. Okay. So, kung meron kayong ipagbabawal na isang bagay sa inyong bayan, ano ito at bakit? Ang lapastanganin ang ating kapaligiran. Very good. Bakit? Hindi natin alam marami. Yeah. Walang pipiliin. Mahirap Yes. mayaman. Yes, very good. Kapaligiran. Yeah. Environment. Correct. Kung ang inyong upuan sa munisipyo ay nakapagsasalita, ano kaya ang sasabihin nito tungkol sa inyo? Tumayo ka muna dyan. Mula umaga, maghapon ka na. Paikot-ikot ka na. Aalis ka. Akala ko nakapahinga na ako. Mamaya uupo ka na. Why? Okay. Lahat ng permahan, lahat ng dumadating kinakausap. Hindi ako tumatayo na hindi tapos ang usapan. Very good. Tatayo lang ako kakain, papahinga si CR. Okay. Nagsasawa siya. O sa anong siya, suko-suko na. Yun ang sasabihin. Kasi Suko-suko na ako sa'yo, Mayor. 7:30 nandun na kami. Okay. So bilang isang mayor at bibigyan kayo ng pagkakataon na maging isang hayop sa isang araw, anong pipiliin nyo? Matapang na leon o masipag na kalabaw? Masipag na kalabaw. Bakit? Ayun nga, masipag na kalabaw, mabagal, may production. Okay. Ang matapang, minsan, negative ang karamihan. Hindi minsan, marami napupuntahan pagiging Yeah. aggressive mo. Yeah, yes. napapasama. Oh, yes. Doon ako sa kalabaw na masipag. Very good. Ano ang mas kinatatakutan ninyo? Mga kalsadang sira o mga reklamador na nanay sa barangay?
Ang kalsadang sira. Okay. Ang kalsadang sira ang kinatatakutan ko. O yeah, bakit? Siyempre, safety first. Safety first. Ayun. Gusto ko yung may mga maligalig para nakukuha ko yung mga nanay na maingay sa barangay. Mas gusto ko yon Oo. para yung trabaho ko, alam ko ang pupuntahin ko. Oo. Yung kasing... At saka rooms for improvement yun, yes, di ba? Pag may ang mga kalsada reklamo. madali wala kang kausap kundi pera at pondo. Magagawa, Tama. nadaan. Ang alam mo yung daeng. Kaya nadaeng, marami silang problema. Yes. Hindi naman natin kaya ibigay lahat. Pero yung tama at maayos, may ibibigay natin sa abot na makakaya. Okay. Kung pwede nyo ipagpalit ang inyong trabaho sa loob ng isang araw, anong pipiliin nyo? Driver ng tricycle or tindero ng palengke? Tindero ng palengke. Kasi pupuntahan ka ng tao, lalo na't alam ka na ikaw ay mayor. Pag ka sa tricycle, baka hindi ka sakyan. Kasi ako'y lumaki sa tindahan, Okay. sa palengke. Alam mo yun? Okay. Hindi ako sa kasi yung biyahe. Marami. Oh. Okay. Kung bubuksan natin ang cellphone nyo ngayon, Mayor, ano po ang wallpaper neto? Wala akong inilagay, kundi yung bawat, ang tawag doon, kung ano yung laman ng buong cellphone ko. Parang mga apps, mga Ayun message, lang. yun lang. Oo. Wala nang iba. Walang background? Walang background. Walang Wala akong background. Okay. Never ako nagpa-background. Okay. Mamili po kayo, Mayor, ha? Laging nasa opisina or laging nasa kalsada? Sa opisina, Okay. pag alam ka na sa opisina, dahil pupunta sa kalsada, hahabulin ka pa. Maraming lugar ang kalsada. Ang Alright. opisina, iisa. Okay. Matapang na desisyon or mabuting puso? Mabuting puso. Very good. Oo. Okay. Palaging masaya or palaging seryoso? Masaya. Okay. Magaling magsalita or magaling makinig? Magaling makinig. Okay. Manalo sa laro, matuto sa pagkatalo? Matuto sa pagkatalo. Very good. Maagang gumising or gabi nang matulog? Maagang gumising. Okay. Mag-isa sa opisina or maraming bisita sa munisipyo? Maraming busita sa munisipyo. Chocolate or tinapay? Tinapay. Matapang na kape or matamis na kape? Matapang na kape. Walang alarm clock or walang meeting? Walang alarm clock. Okay. Maglakad mag-isa sa kalsada o maglakad na may gwardya? Maglakad na mag-isa. Okay. Ginagawa ko. Okay. Panghuli, Mayor, kung ikaw ay tinapay, ano ito at bakit? Pandesal. Bakit? Pwedeng walang palaman. Pwedeng isaw-saw sa kape. Hindi nasisira. Pwedeng patigisan. Pandesal pa rin. Oo. Ang tinapay na iba, pandesal lang talaga. Okay. Ang pandesal pwedeng tanghalian, pwedeng hapunan, pwedeng isama, pwedeng palamanan, pwedeng suluhin kain. That is pandesal. Pinoy na Pinoy. Very good, very good. Thank you so much, Mayor, sa pagkakataong na ito. Talagang well-treasured po namin ito. Sana Yes. po hindi rin po kayo magsasawa na i-embrace po ang amin laging pagbisita sa inyo. Ay, kayo welcome dito. Oo. Pwede ba mag-ano ako? Mm-mm. Kayo po, iniimbitahan namin din sa Cuenca may isang pagkakataon. Mm-mm. Hindi lang po yung katulad nila. Oo. All is well po sa Cuenca. Oo. Mm-mm. Safety nyo, sagot namin. Yes. Home for retirees, pwede po kami rito. Yeah, yes. Visitor po kayo, much appreciated. Oo. Lahat po welcome kayo dito sa aming bayan. Ang maliit na bayan ng Cuenca, ang masayang Cuenca at ang bagong Cuenca. Thank you so much, Mayor. Maraming pong salamat. Everywhere I go, beauty finds its way.